The Filipino are suffering and the Marcos administration has failed them. Pero sinasabi ng Malacanang, napabayaan muna ito. Anong klaseng gobyerno ang pumapayag na maghirap ang kanyang mamamayan? Magandang araw po mga Reaction TV. Yan, welcome po kayo sa aking channel, no. So itong kakapasok lang na balita, Franz Castro bumaliktad na. So ayan, panoorin po natin kung paano bumaliktad si Franz Castro. Ayan na po. I rise today on a matter of urgent national importance. The Filipino are suffering and the Marcos administration has failed them. The latest Social Weather Station survey or the SWS survey reveals that 63% of the Filipino families now consider themselves poor, the highest rate in over 2 decades. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo, nananatiling walang ginagawa ang Administrasyong Marcos. Hinahayaan ang mga Pilipino na magdusa. Sumisipa ang presyo ng kuryente, tubig, natataas mula sa 4 na piso hanggang 5 piso kada cubic meter sa buwang ito. At langis na tataas na naman uli ng halos piso kada litro. Tataas ang pamasahe sa LRT na aabot ng 12.50 or 12 pesos and 50 centavos sa maximum at may pagtaas na naman ang premium ng SSS. Pero sinasabi ng Malacanang, napabayaan muna ito. Anong klaseng gobyerno ang pumapayag na maghirap ang kanyang mamamayan? Diba? So, tinira na naman ni Franz Castro si Ngagba. Eko, wala daw ginawa. Ako, siguro ano kaya nangyari kay Castro? Siguro tumakareact, no? Hindi pantay or baka hindi ito naambunan sa bilyong-bilyong nawala o sa bilyong-bilyong nakuha nila. Nako, Tambi. Yan, no, kumanta na yung aso. Yari na. Bumaliktad na nga ba or nagpapanggap lamang itong asong Castro na to? What? Ayan mga ka-reaction, no? Malamang sa malamang gutom na din to si Castro eh. Siguro hindi na bigyan ng parte o baka lugi sa partiyan, ano? Kaya kumakanta na eh. Ngayon talaga yung mga aso. Pag kulang sa pagkain, natahol or nagpapanggap lang yan. Kasi mag-i-election na eh. Kunyari, di ba? Kasi yung mga kadide, solid pag sumusuporta. Nako, Franz Castro, wag ka nang magpanggap. Di mo na kayo maloloko pa o maisahan pa. Solid mga Duterte to. Ayan mga ka-reaction, no? Ilipat naman tayo dito kay Atras Abante. So ito, matanda na to eh. Matanda na, paurong na eh. Tiyarin mo, umurong na eh. Sa magpapa-impeach kay Bibi Sara, sabi niya, hindi na daw siya pipirma kasi alanganin na sa oras. So, panoorin natin mga ka-reaction, no? Ayan, no? Asks for your endorsement. Will you sign? At this point in time, palagay ko, hindi na eh. I made up my mind that I'm not going to be a party of the impeachment now. Because it's too short a time. And I think that we're not prepared for it. Yan, mukhang nakaramdam na si matandang paurong, no? Atras Abante. Yan, siguro nararamdaman niya na tailid naman talaga eh, pero pinagpipilit-pilitan na. Pag gusto na talaga siraan si BP Sara, no? So hindi talaga magtatagumpay yung mga kasamaan. Ikaw, Atras Abante, hindi ka naman nanalong maging congressman sa susunod, kaya wala ka na sa House of Representatives sa susunod na mga taon. Tingnan natin. O this year pala, rather, no? Kala siguro ni Tanda kakalusot pa siya. Eh wala na, bagsak ka na sa survey ratings mo, masyadong mababa na. Diba? Anti-corrupt daw siya, pabor eh. Naku po, dapat nga ikaw yung unang-una din imbestigahan eh. Diba?
Oo, darating din yan. Tandaan nyo. Tanda. Darating din yan. Abangan nyo yung BP namin, Sara. Pag naupo yan pagka-presidente. Lahat kayo dyan. May paglalagyan. Hanggang dito lang po tayo mga Reaction TV. Sa mga solid Duterte supporters dyan, please like and subscribe po sa channel natin for more balita. Maraming salamat po. Solid. President Sara Duterte tayo.